Muling dinayo ni Senadora Grace Poe ang Cebu na may pinakamaraming botante sa bansa. Dito yun namin ang senadora na dumalo siya sa birthday party ni Pinoy noong Lunes. Lalo tuloy umingay ang mga bali-balitang secret candidate siya ng Pangulo. Yun o. Narito ang report. Nangungunang Cebu sa mga probinsya na may pinakamaraming botante sa buong bansa. Ayon sa COMELEC, nasa 2.7 million ang registered voters dito. Kaya naman dito sunod na nangampanya sina Senadora Grace Poe at running mate na si Senador Chis Escudero. Una nilang pinuntahan ang Toledo City. Sa bahay pa ng dating mayor nito na si Rudy Espinosa ginawa ang presko ng dalawa. Ang anak ni Espinosa na dating mayor kabilang sa One Cebu na sumusuporta kay Vice President Jejo Marbinay. Imbitado rin sina Poe sa University of the Visayas na pag-aari ng pamilya Gulyas na kilalang supporter ni Marohasa. Kahit sabihin mo pang ito ay poder ng isang partido, na kausapin pa rin ang ating mga kababayan na malaman kung paano kami makakatulong sa kanila. Kapag nanalo daw ang senadora, tututukan niya ang edukasyon, AFP modernization at pagpapalakas ng mga local government units. Suportado rin daw niya ang anti-dynasty bill. Muli namang lumabas ang balita na si Poe ang secret candidate ni Pinoy. Itinanggi ito ng senadora, pero inamin niya na dumalo siya sa birthday party ng Pangulo noong Lunes. Ang maganda sa aming relasyon ng Pangulo, magkaibigan kami, hindi man kami magkapareho sa lahat ng pagkakataon, pero hindi naman namin pinipersonal yun. Si Senador Escudero naman, muling itinanggi na iiwan niya si Eri si Poe. May naglalabasan daw kasi ng mga sticker na nagtutulak sa kandidaturan niya at ni VP Binay. Sa lahat ng magkatandem ngayon na tumatakbo, kami na ni Senator Grace ang may pinakamatagal at malalim na pinagsamahan. Sayang na ho ang panahon ninyo sa inyong mga tangka. Si Poe din ang sinusuportahang kandidato ni Vice Presidential na si Senador Antonio Trillanes na nagsimula ng mangampanya sa General Santos City. Para kay Trillanes, si Escudero ang pinakamahigpit niyang kalaban. Kahit pa si Senador Bongbong Marcos ang naunguna sa survey na magtalo. Malakas sa unang bugso si Senator Marcos, pero sa tansya ko lang, marami kasing mga naagrabyado nung panahon ng martial law at itong mga ito yung mga kampanya na to make sure na hindi na maulit yun. Umaaksyon, Rowan Uchago, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.